Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon at patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, isang mahalagang development ang naganap na maaaring magbago sa direksyon ng Philippine Army. Kamakailan lang, bumisita si Tim Cahill, ang President ng Missiles and Fire Control Division ng Lockheed Martin, sa headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio, Taguig. Sa courtesy call na ito, sinalubong siya ni Philippine Army Vice Commander Efren Moredos. Ayon sa opisyal na pahayag, ipinakita ni Cahill ang kanilang cutting-edge missile systems at advanced sensor technologies, mga sistemang maaaring gamitin upang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas lalo na sa joint exercises tulad ng balikatan exercises. Pero ang tanong, simpleng courtesy visit lang ba ito? O may mas malalim na kahulugan? Ano ang context ng visit na ito? Hindi nangyayari ang ganitong high-level visit nang walang dahilan. Ang pagpunta ng isang top executive mula sa Lockheed Martin, isa sa pinakamalaking defense companies sa mundo, ay malinaw na indikasyon ng lumalalim na defense cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa kasalukuyan, ang Armed Forces of the Philippines ay nasa gitna ng malawakang modernization program. Layunin nitong palakasin hindi lang ang Navy at Air Force, kundi pati ang Philippine Army, na historically ay mas nakatuon sa internal security operations kaysa sa external defense. Ngunit ngayon, nagbabago na ang priority. Sa mga nakaraang dekada, ang Philippine Army ay nakatutok sa insurgency at counter-terrorism. Pero dahil sa patuloy na development sa West Philippine Sea at sa Indo-Pacific region, unti-unti nang lumilipat ang focus patungo sa territorial defense. At dito pumapasok ang interes sa mga high-end missile systems tulad ng HIMARS, Typhoon MRC. Ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System ay isang mobile rocket launcher na kayang mag-deploy ng precision-guided rocket sa long distances. Ito ay napatunayan na sa actual combat, lalo na sa Ukraine conflict, kung saan ginamit ito upang sirain ang critical enemy infrastructure mula sa malayo. Kung makakakuha ang Philippine Army ng HIMARS, malaking pagbabago ito dahil magkakaroon ng long-range precision strike capability ang ground forces. Kayang mag-target ng enemy ships o installations mula sa coastal areas. Madaling i-deploy dahil mobile at mabilis ang system. Sa madaling salita, hindi na lang defensive ang posture ng Army, magiging deterrent na rin ito. Typhoon MRC, Strategic Level Capability. Mas lalong interesting ang Typhoon MRC o Mid-Range Capability System. Ito ay isang bagong missile platform ng US na kayang mag-launch ng Tomahawk Cruise Missiles, SM-6 Multi-Role Missiles. Ang system na ito ay kayang tumama sa targets na nasa daan-daang kilometro ang layo, landman o sea targets. Sa katunayan, na-deploy na ito ng US sa Pilipinas during exercises, na nagbigay ng glimpse kung ano ang posibleng future capability ng bansa. Kung sakaling magkaroon nito ang Pilipinas, magiging isa itong strategic deterrent laban sa anumang agresyon sa rehiyon. Bakit interesado ang Philippine Army? Ngayon, malinaw na hindi na sapat ang traditional infantry-based defense. Kailangan ng Pilipinas ng layered defense system mula sa ground, air, at maritime domains. Ang HIMARS at Typhoon systems ay nagbibigay ng long-range strike capability, precision targeting, interoperability with US forces. At dahil sa regular na joint exercises tulad ng balikatan, mahalaga na compatible ang systems ng Pilipinas sa US platforms. Ang Lockheed Martin ang isa sa pangunahing supplier ng mga sistemang ito. Sila ang gumagawa ng HIMARS, pati na rin ang iba't ibang missile systems na ginagamit ng US military. Ang pagbisita ni Tim Cahill ay maaaring indikasyon ng ongoing negotiations, future procurement plans, technology sharing discussions. Hindi ito simpleng presentation lang, ito ay bahagi ng mas malaking strategic alignment. Isa pang critical factor dito ay ang tinatawag na Philippine Enhanced Resilience Act o PERA Act. Sa ilalim ng programang ito, maglalaan ang Estados Unidos ng humigit kumulang $2.5 billion sa loob ng 5 taon upang suportahan ang modernization ng Philippine military. Ang pondong ito ay maaaring gamitin para sa acquisition ng advanced weapons systems, infrastructure development, training at logistics support,
Ibig sabihin, may financial backing na ang Pilipinas para sa mga high-end systems tulad ng HIMARS at posibleng Typhoon. Ano ang ibig sabihin nito sa regional security? Ang pag-upgrade ng Philippine Army ay hindi lang domestic issue, may epekto ito sa buong Indo-Pacific region. Una, pinapalakas nito ang deterrence capability ng Pilipinas laban sa anumang external threat. Pangalawa, pinapalalim nito ang alliance sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pangatlo, nagbibigay ito ng signal sa ibang bansa na seryoso ang Pilipinas sa pagtatanggol ng kanyang soberanya. Sa mga nakaraang balikatan exercises, nakita na natin kung paano ginagamit ang advanced systems sa joint operations. Kung magkakaroon ng Philippine Army ng HIMARS o Typhoon, hindi na lang ito demonstration, magiging actual operational capability na ito. Ibig sabihin, mas realistic ang training scenarios, mas mataas ang interoperability, mas handa ang forces sa real-world contingencies. Ang pagbisita ni Tim Cahill ay maaaring maliit na event sa surface, pero sa strategic level, malaki ang ibig sabihin nito. Ito ay indikasyon ng deepen ng military ties, possible future acquisitions, shift in defense doctrine, mula sa pagiging reactive force, unti-unting nagiging proactive at deterrent-based ang Philippine Army. Siyempre, hindi rin simple ang pag-acquire ng ganitong systems. May mga challenges tulad ng high cost ng maintenance, training requirements, integration sa existing systems. Kailangan din ng political will at long-term planning upang masigurong sustainable ang paggamit ng mga ito. Ano ang totoong mensahe? Sa kabuuan, ang pagbisita ng isang top executive mula sa Lockheed Martin ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng mas malaking strategic picture kung saan ang Pilipinas ay nagpapalakas ng defense capability, nakikipag-align sa major allies, nag-a-adjust sa bagong security environment. Ang interes sa HIMARS at Typhoon systems, kasama ang financial support mula sa PERA Act, ay nagpapakita na seryoso ang bansa sa modernization ng kanyang armed forces. Sa mga susunod na taon, posibleng makita natin ang Philippine Army na may kakayahang hindi lang magdepensa kundi mag-project ng power sa mas malawak na saklaw. At kung matutuloy ang mga developments na ito, isang bagay ang malinaw. Hindi na pareho ang Philippine Army ngayon kumpara sa nakaraan. At ang simpleng courtesy call na ito, maaaring ito na ang simula ng isang bagong era sa defense capability ng Pilipinas.